Lain pa mga kapuso ato sa Tabuko ning katubag pipila ka mga barangay officials pag-igsuot sa nahimo nilang reaksyon sa soka ni Mayor Baste Duterte kagahapon mga kaigsuonan. Super Radio One-on-One Interview. Nakaroon sa atong linya si Kapitan Alan Simuag sa Barangay Lasang. Kapitan, may adlaw nimo dinakap? Yes sir, daghang kayong salamat og atong pagtimbaya sa tanang katawhan nato sa Dakbayan sa Davao. May buntag. Yes sir, may adlaw din hapon kanimo. Kumusta man mo dras Lasang Kap? Okay na ko sir. Mag-binisaya na ko sir kay mag-lisod ba akong istorya og Tagalog. Maghirap mo. Maglisod-lisod tayo ng Tagalog, baka matalisod pa tayo niyan. Basig magahi ato ang dila no kay gina-reserve lang nato na og bakig istorya ta og baga PNP officials karon ng mga Tagalog kay problema ato karon og barangay kay nanatay language barrier no. Tungod kay wa man sila coordination labi na sa local government sa pagpili no sa ato mga PNP officials. Oo, pero Kap, unsa na himong reaksyon nimo kagahapon sa nahimong soka ni Mayor? Sigurado ko nga nakatutok yung kakap murag gibakantihan gyud nimo imong adlaw gahapon kay muminaw gyud ka sa iyang report nga gibuhat sa Dakbayan. Yes sir, actually theoretically kanang state of the city address importante na no para sa ato ang mga katawhan tungod kay diha madetalye no sa ato ang amahan sa lungsod ug unsa bay mga kadaugan nga ato ang nabuhat no sa milabay ng mga katuigan ug unsay mga posible nga mga obstacles no sa umaabot. Una-una, isip barangay kapitan, na-appreciate na mo itong gibuhat no, sa ato ang mayor kagahapon na instead na dito siya makigistorya, makigatubang sa mga membro sa sangguniang panglungsod, dito mismo siya atubang sa mga representante sa mga taga-barangay, ang mga barangay kapitan, para at least kami mag-brief po o maistoryahan na mo ang ato ang mga katawhan o kung sa nabay estado sa ato ang siyudad. No? At ako ang initial take no, sa itong gibuhat sa ato ang mayor kagahapon, live training to no, alang sa siyudad sa Dakbayan sa Davao, pagpasabot kung unsa ang tinuod nga estado sa ato ang siyudad karon despite sa baga economic o political injustices nga nahitabo sa ato sa kasamtangan nga administrasyon. Din ang presidency ang katawan sa Dakbayan sa Davao ugot nga misuporta kani adto no, ni unexpectedly wala ta mag-expect inani ang mamahimong turn of events no, nga instead nga mamahimong maayo para sa ato ugod kay nagpili ta og opisyal tan-aw nato ako ang masaligan pero kita naman hinuoy gituliso karon no, sa kapalaran so wala tay laing mabuhat kundi mubarog no isip gawin nyo tungod kay kinahanglan ta nga mupadayon sa ato ang kinabuhi isip usa ka komunidad aliwala sa baga unfavorable karon nga mga political circumstances. So kagahapon gidetalye sa ato ang mayor no kung unsa ato ang mga kadaugan gikan sa katong mga award nga nadawat sa ato ang syudad no katong Ease of Doing Business para lang nga mapalig-on ang pagdegosyo sa atong syudad. Tiniwala sa mga negatibo nga komento matud pa kay atong pagigamit po ni sa national government no nga sukad nga nahimong mayor no si Mayor Baste matud pa nga gidilatar ang pag-issue no sa business permit pero iyang gi-explicar nga taniwala sa mga reglamento sa syudad gipadayon nato ang negosyo wala gipasirad ang negosyo kinahanglan nga motuman ang ato ang mga negosyante o unsa ang mga reglamento sa syudad tungod kay protection po na para ato ang mga katawhan ipakita po sa mayor nga dako ang ato ang contribution no sa economic growth labi na sa Mindanao. In fact, sa highly urbanized cities, ang ato ang contribution sa income more or less nasa mga 51%. Nagpadayon po ang nabuhay pa lang, develop na sa atong syudad, no? Kining city housing na to, para ma-address ang backlog sa housing. Nagpadayon ang ato ang kampanya sa prison order, tiniwala sa naitabo karon nga nila hugay sa PNP although iyang di-explicar nga sa bag-o nato sa extraordinary nga appointment sa OIC no, sa Davao City officials tungod kay nakigistorya nakiglambigit taliwala sa sirkumstansya nakigistorya sa atong mayor tagaan ang chance to prove himself no dili parehas ato ang regional director nga wala pa gani makadingkod mura na og i-criticize no ang Dakbayan sa Davao wala siya masayod ug unsay paningkamot nga ato ang gibuhat
aron lang nga mamintinar nato ang kahapsay o kalinaw no sa ato ang syudad no. Kaya katawan sa dakbayan sa Davao sir, dili man na mga bulok no, kay balina og unsay ato ang tinuod nga estado, kay balo sila og kanabaga istorya nga walay mga unod nga gusto na kadaog ang ato ang syudad no. Nagpadayon ang atong tourism development no. In fact matod pa nga naa sa mga 1,000 to 1,296 928 ang ato ang tourist arrival. Meaning ko say despite sa ilang picture out nga dili maayo ang ato ang prison order, kasagaran sa ato ang mga turista nagsalig gyapon no sa ilang seguridad dinhi sa dakbayan sa Davao. Padayon ang ato ang poverty alleviation, padayon ang paghatag og mga livelihood program sa syudad. Padayon ang pakigatubang sa ato ang mayor, sa ato ang mga katawhan kinaagi sa iyang mga barangay caravans. No? Kap, malain lang ko istorya, Kap. Usa sa mga naganahan ako dito sa na-mention, kay na-mention ni Mayor dito nga pagpakusog daw sa kampanya sa mga barangay level batok sa sakit daw nga dengue, kay di man gyud tagok ang Del Norte karon labi na gyud ang tagom, Kap. Perti gyud taas sa kaso nila sa dengue. Barangay Lasang, Kap, distrikto, murag na-appeal pud mo to top 10 atong niagi sa naay kaso sa dengue, dili man yung taas pero naay kaso. Unsa effort nimo dira, Kap, sa inyong barangay, Kap, nga para ma-address pud tong panawagan ni Mayor? Dahil direktiba gatong mayor no, nga karon palangdaan una magsingabot ang tagulan, magpahigayon og katong clean up drive no. So mao na ginatahigayon karon sa ato ang mga nagkadiyang barangay labi na diri sa ato sa barangay Lasang no, kay flood prone ta. So padayon ang ato ang matag simana nga bayanihan no sa mga nagkadayang nga mga purok para i-clean up nato tong mga potential nga baga area nga posible nga pangitlugan no sa ato ang kanang sa mga lamok no. Unya gisunod po nato ang instruction sa syudad nga kinahanglan magpahigayon o magpagdisa pa og katong task force dengue kay para po dali no ang ato ang pag-identify o ingon man malambigit nato ang ato ang mga katawhan diya mismo sa kampanya sa dengue. Although kining tanan sir no, na may mga environmental factor ali sayod magita nga panahon sa ulan, abot magid ulan, nadi nana nga mga kaso pero siguro pinaagi sa ato ang kampanya mas mabitigit nato o mapaubos nato number sa dengue. Sa karon wala na ang barangay Lasang no, sa katong mga identified nga mga critical area dili susama katong bilabay nga mga katigan. Ug mapunay mahimo namong basihan nganong padayon nga mamahimong consistent ang atong kampanya kay matag karon og bunla dili na pagpalikayan adun lagi pag ulan o nya dunay susama pod sa uban nga mga barangay no, dili man halos sa division area din ginaplastar nato ang katong mga outflow no sa tubig kaya para masiguro po nato nga ma-reduce no, ang insidente sa dengue. Anyways, Kap, kontento ba ka, Kap, sa nahitabong suka ni Mayor Baste kagahapon? Sa ato ng istorya sir, lifestyling no. Gani matid pa ni Mayor Baste na adun na mga kabalaka no. Kay adun na tay mga dinagko unta nga baga programa nga kinahanglan ang coordination sa national government no. Gisnutan ni itong highly katong ato ang bus priority program no, pag-modernize ang transportation ang katong related sa solid waste management no, kinahanglan prevention po sa DNR. Although ang iyang term ningon siya nga dili siya gusto mahimo pessimistic pero mahimo siyang realistic. Ngunit today giandam niya nga to ang mga katawhan no, tungod po sa unfavorable nga kanang political circumstances karon. Siguro adunay pagkabilita no, sa ato ang mga pipila sa mga proyekto nga kinahanglan og coordination sa national government. Pero bisan pa niana dako ang yung pagsalig no, sa katawhan gabawin niyo kinahanglan kaya nato nga mobarog isip sa katawhan, isip sa komunidad para tubangan nato ang ato ang mga challenges karon. Anyway, panapanahon ra man no, ang politika panapanahon ra man na magyapoy panahon para sa ato. Siguro dili sa ato karon tungod sa nahitabo nga pagkabungkag no sa unit team pero sa maabot ng mga adlaw tagaan gyapon tag justisya sa panahon tungod kay nahimo tang makatarunganon no. Nahimo tang fair. Una-una sa ako nang giistorya sukad pa kani adto nga itabang pa pagpunda no, sa administrasyon ni Marcos. Unya hindi mga injustices karon nga nahitabo sa ato labi na Lasang no. Ang Lasang magod na palibutan ni og kanang tanggay no sa Panado. Alos tanang mga social services karon naana sa norte nga bahin no. Mga AX kanang mga dole out program nila. Mura magipalaway ang ato ang mga katawhan. Ang ato alang istorya or
ug naa may mga nagmay klaro nga ginagamit no sa politika tungod kana ay mga party list group karon nga na ay mga access no sa national government nga naga-distribute og mga social services nga dili na moagi sa barangay no ang ilahan ng mga leader mismo ang muraog gihimo nila og mga kapitan. So wala tayong mabuhat ana no tungod kay mamo ng politika. No? Pero kinahanglan nato nga mubarog isip katawhan gabawin nyo, kikiting tanan, temporary lang man no? Moabot gyapon ang panahon nga makabarog ang katawhan gabawin nyo, pinaagi sa pagpaningkamot o gingon man pagsiguro nga sa maabot ng mga panahon, dili na tayo mapildi sa mga kandidato nga ato ang dipili nga nagpuli sa unta sa ato nga mahimo kontributor sa development sa atong syudad. Opo. Sir, kung tagaan ka og ako, mingon si Mayor Baste karon, Kapitan Simuag, unsa ang imong gustong pangayoon sa kuha para sa Barangay Lasang? Unsa imong pangayoon, sir? Isa na mag-permanente nato nga priority din no ang livelihood assistance sa ato ang mga katawhan labi na kay coastal area ang ato ang barangay no. Isa sa naglisod nato nga mga katawhan karon ang ato ang mga mangingisda. Although na ang ato mga initiative ng local government ana sa ilahan kagalingon initiative katagaan na og mga bangka, katagaan na og mga kagulingon ng mga bungsod, mga stationary ng mga pangisda nga mga katawhan. Pero kulang pa, no? Tungod kay matod talaga sa istorya ni Mayor nga agato ang komunidad nagkaanam o expand, no? Meaning to say, nagkadaghan ang tao, o samtang nagkadaghan ang tao, nagkakulang ang ato ang resources. So, kinahanglan ta mo keep up diya mismo sa naasoy nga development sa ato ang population. Kaya ang importante naman gud mabitaw ng permanente ginapangita sa tuang mga katawhan kaliwala sa mga panghambog karon sa administrasyon ug sa ilahang nabuhat katong ilahang promisa nga pausban ang ipaubos ang presyo sa ato ang mga batakan nga mga panaliton tungod kay mao magulay basic no nga kana ang trabaho sa gobyerno nga mapasayon o mapasali ang kinabuhi sa tao matag adlaw ug ang ginatubang nato matag adlaw kanang ato ang ginataon. So, kanang ato ang ginataon hantod karon nagagamay ang ato ang sweldo agat ang purchasing power tungod kay padayon nga nagataas ang ilahang presyo. So wala may lain pwedeng mubuhat ana unta ang gobyerno alang sa ato ang mga katawhan. So manay kasagaran nga sa ato ang mga katawhan diri sa ato ang barangay. Having said that, Kapitan, salamat kayo sa imong kagihatag nga higayon sa mua diri alan Simuag atong kapitan sa Barangay Lasang sa Dakbayan sa Davao. May adlaw kanimo kap og mabuhay kayo. Daghang salamat sir ug mabuhay ang Davao. Super Radio. Kapitan pa lang ito mong interview ha? Mura na nas kalihukan eh.